Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat. Sa ating buhay, marami tayong sinusuong na mga pagsubok. At dahil sa bigat ng mga pagsubok at kung minsan pa ay sunod-sunod ang mga ito, kung dumating sa buhay ng tao, kung kaya't marami sa ating mga tao ang nawawalan ng loob at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang tunay na pag-asa ng tao. Ano ba ang ating inaasahan sa buhay, lalo na tayo po ay nasa gitna ng pandemya. Noong isang araw kami po ni John na anak ko ay nagpunta sa dalawang mall upang bumili ng power tools. Aming nakita ang maraming mga store na dati puno ng namimiling tao. Pero noong araw na iyon, halos walang katao-tao at marami ang nakasarang mga stall doon po sa dalawang mall na pinuntahan namin. At tunay na nakakalungkot pagmasdan ang mga ito. Ganito po ang aming nasaksihan ni John. At nalulungkot nga po ako, nakita ko na marami pong saradong mga tindahan sa loob ng mall na kung saan noong araw bago magpandemya ay siksikan ng maraming tao. Ang daming namimili. At napakasaya pong pagmasdan ang mall nung mga nakaraang panahon na wala pang pandemya. Subalit ngayon po ay talagang makikita natin na kumbaga masasabi natin parang ghost mall, ano? Walang katao-tao ang mga malls at ang dami pong nagsarado na ang ibig sabihin maraming nawalan ng trabaho at marami ang naluging negosyo. Hindi kakayanin ng gobyerno ang pansamantalang ayuda sa ilang mga Pilipino at hindi ito ang pag-asang inaasahan natin. Ano ba ang ating inaasahan sa buhay na ito, lalong-lalo na sa gitna ng pandemya? Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, narito po kami sa iyong harapan upang humingi ng tulong at bigyan ng pangunawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginawang masamang hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo. Sinasadya man o hindi sinasadyang kasalanan. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. The title of my message today, my 139th online preaching is The Blessed Hope. Bago ko po ipagpatuloy ang aking pangangaral, makinig muna tayo sa isang special number. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel that my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to
the gentle arms of Jesus warmed my hungering to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you Thank you, Sister Chick and worship team, sa napakagandang awit, isang mensahe ng pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon. According to an Australian journalist, the word hope provides a positive vision for the future about what's possible, motivating us to look forward. While it is an optimistic state of mind, hope can emerge from distressing and even tragic situations. Ang salitang pag-asa ay pagtitiwala o pananalig at pagnanasa na may kasamang pag-asam sa bagay na ating pinapangarap, inaasahan, at ang salitang pag-asa po ay kailangan ng lahat ng tao. Ang salitang pag-asa ay mula sa salitang ugat ng Hebreyo na ang ibig sabihin kahwa. Ito ay may pangunahing kahulugan ng paghihintay ng may pananabik sa bagay na ating inaasahan. In English, hope is somewhat abstract idea of expectation. The word hope in Hebrew, tikva, however, is more concrete. In Hebrew, the word means expectation, and it also means cord or rope, which comes from a root word that means to bind or to wait or upon. Sa salitang Hebreyo, ang salitang pag-asa po ay nagmula sa salitang lubid o tali, no? Na ito po ay galing po sa salitang ugat na ibig sabihin talian. Oo. Ang pag-asa po, ibig sabihin po ay dapat talian natin, no? Hawakan natin, panghawakan natin. Kung ikaw ay mayroon pang pag-asa sa buhay, hawakan mo ito, no? Talian mo ang ibig sabihin. Israel's national anthem is called Hatikvah, which means the hope. The Hope is a 19th century Jewish poem and the national anthem of Israel. The theme of romantic composition reflects the Jews' 2,000 years old hope of returning to the land of Israel and reclaiming it as a free and sovereign nation. Its lyrics are adapted from a poem by Naftali Herz Imber, a Jewish poet from Ukraine. Research shows both mental and physical health deteriorate quickly when we don't have hope. Ayon po sa pagsasaliksik, ang mental at physical health po ay madali daw pong bumagsak kung tayo po ay nawawalan na ng pag-asa. Suicide is closely correlated with feelings of hopelessness. Marami po ang nagpapatiwakal pag kanya pong nararamdaman na ang kanyang buhay ay wala ng pag-asa. Conversely, people with high levels of hope have better physical and mental health. At doon naman po sa punong-puno ng pag-asa sa buhay, ang kanya pong physical at ang kanyang mental na kalagayan, ang kanyang pag-iisip ay malusog.
ang sabi po ng pag-aaral. At totoo naman po na pag tayo po ay punong-puno ng pag-asa, masiglang-masigla po ang ating buhay. Amen? Latest figures from PSA or Philippine Statistics Authority show that suicide incidents rose 25.7% in 2020, making it the 27th leading cause of death in 2020 from 31st in 2019. Some 3,529 cases of intentional self-harm were recorded in 2020, which was higher than the 2,808 deaths recorded in 2019. Our government officials earlier appealed to churches and spiritual leaders in the country to provide counsel and guidance to their followers to ease their anxiety and help save them from self-destruction during pandemic. However, mental groups and advocates criticized this call. Ang ating gobyerno sa ating panahon ay nananawagan sa mga iglesia, sa mga churches at mga spiritual leaders sa ating bansa na magbigay po ng counsel o pagpapayo at gabay sa kanilang mga tagasunod o sa kanilang mga members upang maibsan po ang kanilang kabigatan sa buhay, upang hindi po ito magkaroon ng self-destruction or mag-suicide. Kaya lang po, ito po ay tinanggihan at kinriticize po ng mga mental health groups sapagkat sila po ay naniniwala na hindi po spiritual ang problema sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na po sa pandemya. The calling for religious leaders to mainly address this issue is downright insulting to mental health professionals in the country, especially when this very religious institution have created a long-held malicious narrative about mental health. Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC said in a statement last August 2020. Ayon po sa kanila, nakaka-insulto po sa mga mental health professionals, sa mga doctors at mga psychiatrist ang pagtawag po sa mga religious leader ng gobyerno upang matulungan po ang mga nagkakaroon po ng mental health o problema sa pag-iisip. According to the group, religious institutions have contributed to the stigma against mental illness as many followers believe that those who commit suicide are sent to hell. Ayon nga po sa mga grupong ito ng SPARC, ang mga religious group po o ang mga pinuno ng iglesia, ang mga pastor at kaparian ay nagdadagdag lang po ng insulto dahil sa amin daw pong itinuturo na pag ang tao ay nag-commit ng suicide o magpatiwakal ay pupunta sa impyerno. In order for death to stop, they said, we do not need religion. They said, we need action. We need free mass testing, social programs, unemployment insurance, increased subsidies for the poor, and they said, we need accessible programs to help those with mental illness. We need hope, SPARC said. Ayon po sa mga grupo ng mga kabataang ito, hindi natin kailangan ng pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ang kailangan po nila ay supply ng gamot, ang mga social programs na katulad ng pag-abot sa mga taong ito, pagbibigay po ng insurance, employment, at pagdagdag po ng suporta ng pagkain at lahat ng pangangailangan sa mga mahihirap. Ito po ang sinasabi nila. Ito po daw ang pag-asa na inaasahan ng mga Pilipino sa panahon na ito, lalong-lalo na po yung mga nabibigatan sa buhay at nagkakaroon ng problema sa isip dahil sa kahirapan, lalong-lalo na sa gitna ng pandemyang ito. Tama po ang SPARC. Hindi natin kailangan ng relihiyon sapagkat hindi magbibigay ng pag-asa ang anumang relihiyon. Ang tunay na pag-asa ng lahat ng tao ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto po ninyong magkaroon ng pag-asa ang buhay natin, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Hallelujah! Ayon po sa mga taga-Galatia, Kabanata 3, talatang 20, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan na ang sinumang may kaugnayan sa Panginoong Hesukristo ay lahi din ni Abraham
mula sa angkan ni Abraham at tagapagmana po ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. In Galatians chapter 3 verse 29, ito po sinasabi sa English, "If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise." Always remember that the moment we receive Jesus as Lord and Savior, we became a new creation in Christ, where God gave us the right to be called children of God by adoption. In Galatians chapter 4 verse 4 to 7, "But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir." Ayon po sa mga taga-Galatia, Kabanata 4, talatang 4 hanggang 7, "Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya." Through the living Word of God, we have our hope in Him. Our personal relationship with God through Christ gave us the hope that a man longed for. A life full of hope, a life and a future. God promised Israel and those who belong to Jesus this assurance. A man without a personal relationship with God through Christ in his life is a man without hope and future. Ang taong walang personal na relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay isang taong walang pag-asa at walang kinabukasan. Ayon po sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 13, "Nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos." Ito po ang kalagayan ng mga taong wala pa po sa Panginoong Hesukristo. Tayo daw po ay nabubuhay sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! The blood of Jesus gave us hope. Ang dugo ng Panginoong Hesukristong nabubo doon po sa Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan, ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen. A living hope that one day God will take us home. Isang pag-asa, isang buhay na pag-asa na isang araw, tayo po ay dadalhin ng Diyos sa kanyang tahanan. God loves all His creation. Tandaan natin, He loved this world so much that He has no plan to condemn and curse every human being. In fact, He has a plan for us. In Jeremiah 29 verse 11, God says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ito po ang plano ng Diyos sa atin. Sinasabi niya na wala siyang plano para tayo saktan niya. Wala po siyang plano para tayo po ay pahirapan. Ang plano ng Diyos para sa lahat ng tao ay bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Purihin ang Panginoon. At upang tayo po ay managana sa ating pamumuhay. Yan po yung pag-asang inaasahan din po natin sa ating Diyos. Hope is an optimistic state of mind that is based on an expectation of positive outcomes with respect to events and circumstances in one's life or the world at large. As a verb, its definition include expect with confidence and to cherish a desire with anticipation. Ganito po daw ang kahulugan ng pag-asa, no? Yan po ang pinag-uusapan natin sa araw na ito, no? Ang pag-asa daw po ay isang salitang gawa, no? It's a verb.
na umaasa po ng mayroong kumpiyansa at mayroong pagtitiwala na ang kanyang inaasahan ay magkakaroon ng katuparan. In Hebrew, the word means expectation and it also means cord or rope, which comes from the root word that means to bind or to wait for or upon. Sa salita nga pong Hebreo, ang salitang pag-asa po ay katulad daw po ng lubid o tali na galing po sa salitang ugat na ang ibig sabihin ay itali. No? Pag ikaw ay may pag-asa, talian mo na ang pag-asang yan. Huwag mong bibituan ang ibig sabihin. Amen. Hope in Hebrew is a rope or a cord. Ang salitang pag-asa, salitang Hebreo, ay nangangahulugan ng salitang lubid o tali. Kaya hindi nakakapagtaka na maging si Judas ay gumamit ng lubid upang magpatiwakal. Mali ang pangunawa sa salitang pag-asa. Marami po nga sa mga panahon natin ngayon ang nagpapakamatay, nagpapatiwakal sa pamamagitan po ng lubid. Na ang akala po nila sa leeg itatali ang lubid, hindi nila alam na ang lubid ay salitang pag-asa. Nang ibig sabihin, talian. Kung mayroon ka nga pong inaasahan, huwag mong bibituan, talian mo ito. Ang tunay na pag-asa ay ang Panginoon. Siya po yung third strand in the rope. Ayon po sa mga ngaral, Kabanata 4, talatang 12, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa mga ngaral, pinakikita po dito ni Haring Solomon na ang 3 hibla ng lubid ay ang Panginoon. At kung tayo po, lalo na tayo mga tao na umaasa sa Diyos, ang kasama natin ay ang Panginoon. Siya po ang 3 hibla ng lubid na atin pong hinahawakan. At tandaan po natin dahil siya po ang 3 hibla, tayo po ay mayroong pag-asa sa buhay. In Nahum chapter 1 verse 7 says, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him." Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin na ang Panginoon po ang ating pag-asa. Sabi po ni Nahum, ang Diyos po ay mabuti. Siya po ang ating tanggulan, pwede nating takbuhan sa panahon ng problema, sa panahon ng hilahil. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, siya po ay nagkakalinga sa lahat ng taong umaasa sa Kanya. This prophecy gave Nahum and the Israelite people hope that they would soon be able to return from their exile back to the promised land. Tandaan natin na mayroon pong 4 na pagkatapon o 4 exiles ang Israel. Ganun po kadami ang pagkatapon po ng Israel. At ayon po kay Nahum, ang Diyos lang ang pag-asa nila upang makabalik po sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos para sa kanila. In Titus chapter 2 verse 11 to 13, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ." Ang ibig sabihin po ng salitang bless ay happy or beneficial o may pakinabang. Ang muli pong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dun po sa rapture ay ang tangi nating pag-asa. Sa pagbabalik niya, mararanasan po natin ang isang kagalakang hindi pa naranasan ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo mula pa po noong una. Hindi po masusukat ang kagalakan at ang kasayahan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin ang ating mga trials, ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema sa araw na iyon ay matatapos na. At tandaan po natin ang ating pong sakripisyo, ang ating mga nararanasang pagsubok sa buhay natin ay hindi po maikukumpara sa kaluwalhatian na ipapahayag po sa pamamagitan po ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang pag-asa po natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay tunay po na pag-asang hinihintay ng lahat ng tao. Jesus is our hope, and no one can take that hope away.
Hope does not put us to shame because God's love had been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Hallelujah. Titus was a Gentile who was led to faith in Christ by Paul. He was drawn to the ministry and became a co-worker with Paul, accompanying him and Barnabas from Antioch to Jerusalem. Si Tito po ay isang Hentil, isang Griego, no? Siya po ay nadala ni Pablo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at siya po ay isang masipag at active na worker na kasama po ni Pablo mula po sa Antioch hanggang sa Jerusalem. At tandaan po natin na si Tito po ay isang mabigat pong example o halimbawa ng isang Hentil na Kristiyano o born-again Christian. Ayon po sa Titus chapter 2 verse 14 to 15, who gave himself for us. Jesus gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Sinulatan po ni Pablo si Tito upang ipaliwanag sa kanya na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas upang tayo po ay alisin sa kasalanan, sa kasamaan, at upang dalisayin sa pamamagitan din ng Panginoong Hesukristo upang gumawa ng mabuti. Kaya nga po sinabi po ni Pablo kay Tito na palakasin at pagsabihan ng buong kapangyarihan ang mga taong nagkakasala. At sinabi po ni Pablo na huwag po siyang papayag sa mga tao na siya ay mamaliitin. The letter of Paul to Titus urges him to appoint worthy elders to positions of responsibility, to preach sound doctrine, and to exemplify in his own life the virtue that are expected of all Christians. Ang sulat po ni Pablo kay Tito ay inuutusan niya si Tito na magtalaga ng mga pinuno, ng mga matatanda sa iglesia upang magkaroon ng responsibilidad upang mangaral ng tamang doktrina o pag-aaral o katuruan tungkol sa Panginoong Hesukristo at maging halimbawa ng pamumuhay na inaasahan po sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan po yung laman po ng sulat ni Pablo kay Tito. At ito po ay isang sulat na nagbibigay sa atin ng instruction o nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin habang tayo po ay naghihintay sa ating pag-asa, sa huli nating pag-asa, ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito po sa rapture. Paul charged Titus in Titus chapter 1 verse 5, "The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town, thus I directed you." Paul told Titus that elders of the church must be trustworthy. Ang sulat po ni Pablo kay Tito ay naglalaman po ng mga pagtuturo na dapat ituro po ni Tito sa mga mananampalataya. Sapagkat nais po ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng maayos at tama at mabuti sa ating paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tangi nating pag-asa. Tandaan po natin mga kapatid, sa buhay natin ito, wala na po tayong aasahang mabuti. Amen. This world is not getting any better. Tandaan po natin na ang mundong ito ay pasama na ng pasama at paliit na ng paliit, mga kapatid. Tandaan natin yan. At bilang mga anak ng Diyos, hindi po nagkulang si Pablo na pagsabihan o sulatan si Tito upang tayo rin po sa panahon natin ngayon ay makarinig ng pangangaral na isinulat po ni San Pablo kay Tito na siyang katulong niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ayon diya po sa sulat na ito, sinabihan po niya si Tito na magtalaga po ng mga matatanda sa iglesia. At dapat daw po ang mga matatanda sa iglesia ay walang kapintasan, iisa lang ang asawa. Lalaki, no? Sabi po dito, a husband but one wife. A man whose children believe and are not open to charge of being wild and disobedient. Dapat daw po ang mga anak ng mga matatanda sa iglesia ay masunurin, hindi mga wild, hindi mga nagwawala, no? At dapat daw po ang mga matatanda o mga pastor sa iglesia
ay hindi po madaling magalit, hindi lasinggero, hindi po mapusok, at hindi po nagsasamantala. At ayon nga rin po sa sulat ni Pablo kay Tito, dapat po ang mga pinuno ng iglesia ay hospitable, mapagbigay, generous. Ang isang taong mapagmahal sa mabuti, mayroong kontrol sa sarili, matuwid, banal at disiplinado. Tandaan po natin yan. Yan po ang laman ng sulat po ni Pablo kay Tito. At ang tunay na pag-asa nating lahat, mga kapatid, ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa rapture, na kung saan tayo ay kakaunin ng ating Panginoon at sasalubungin niya tayo sa alapaap upang isama sa kanyang kaharian, sa kaharian ng kanyang Ama sa langit, upang doon idaos ang kasalan ng kordero at ng iglesia. At habang hinihintay natin ang pagpapalang pag-asa ng kanyang pagsalubong sa atin, ayon po sa sulat ni Pablo kay Tito, tayo ay dapat maging tapat sa ating katipan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad nga po ng itinuro ko sa inyo nung isang araw, tayo po ang iglesia ang magiging asawa, spiritually speaking, ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa langit. Amen. Sabi nga po ng isang kapatid natin, napakalalim po ng ating pag-aaral nung isang araw, sapagkat totoo nga po na mahirap unawain at talagang magtatanong tayo na si Jesus pala ay mag-aasawa at mag-aasawa ng iglesia. At hindi po ako ang may sabi niyan, sapagkat meron pong tinatawag na kasalan po sa langit sa pagitan po ng kordero at ng iglesia. At ayon po sa Tito Kabanata 2, 1-13, at ako po'y magtatapos sa pag-aaral natin. Ang ituro mo naman ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Nakita po natin dito, no? Taasan pong sinasabi po ni Pablo sa pamamagitan po ng kanyang sulat kay Tito na ang mga matatandang lalaki, tayo po, ay dapat maging mahinahon, marangal. Lalo na po pag tayo po ay tumatanda na, dapat po nag-aayos talaga tayo, at marunong na tayo magpigil sa sarili. Kung minsan po tayo po ay nagagalit, pero ako din po, ganun din ako, pero sa aking panahon, marunong na rin po akong magtimpi. At lalo na nga, sinabi po ng sulat ni Pablo kay Tito na tayo mga matatandang lalaki ay magpakatatag sa pananampalataya sa Diyos, magpakatatag sa pag-ibig at maging matiisin. Dahil yan po ang mangyayari po habang tayo po ay tumatanda. At ayon po sa talatang 3, sabihin mo sa matatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri, huwag maglalasing kundi magturo sila ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Hindi rin po nagkulang ang banal na salita na pagsabihan ang mga matatandang babae. Kayong mga matatandang babae, marami po sa atin sa panahon nito, ang mga lalong-lalo na po sa social media, yung mga messenger, sa mga text messages. Kung minsan nag-aaway-away kayo, nagtatampuhan kayo, Kung minsan na-delete lang ang message mo, nagtatampo ka na. Amen. Lalong-lalo na po, ito po sinasabi po ni Pablo sa mga matatandang babae na dapat daw po kayo ay mamuhay ng may kabanalan at huwag maninirang puri. At sabi po niya, huwag kayong maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Hallelujah. At ayon po sa talatang 5, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Kayo naman po mga batang mga babaeng na may asawa, Ganun din po ang sinasabi po ni Pablo, kayo daw po ay dapat mahinahon, malinis ang isipan, hindi marumi, hindi ba? Hindi malisyoso, at masipag sa gawaing bahay. Kayong mga nanay na mga bata pa, lalo na ganun din matatanda. Dapat masipag tayo sa gawaing bahay, mabait daw at masunurin sa inyong mga asawa. Amen. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili.
Kayong mga kabataang lalaki ay pinagsasabihan po ni San Pablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na dapat tayo po ay mayroong self-control. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ito pong sinasabi po ni Pablo kay Tito. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo, kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. At ito pa po ang habilin ni Pablo kay Tito sa talatang 9. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kaluugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Tandaan po natin mga kapatid, na tayo po ay pag nagtatrabaho sa isang kumpanya o nangangamuhan, hindi tayo ang Panginoon. Tayo po ay alipin at dapat daw tayo po ay masunurin at kalugod-lugod sa ating mga amo, sa ating mga Panginoon. At sinasabi po, huwag daw natin silang sasagot-sagutin. At ni pagnanakawan man, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sa araw na ito, yung mga nanood at nakikinig, no? Tayo po ay dapat maging maayos sa buhay natin. Ayusin natin ang ating buhay. At ayon po sa talatang 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po sa araw na ito, aking uulit-ulitin na tayo ay nasa mga huling araw na ng sanlibutang ito, kung kaya't dapat nating paghandaan ang ating inaasahang pag-asa, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa rapture. Iayos natin ang ating buhay at yung wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ito na po ang oras para isuko ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat. Tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. At kung ikaw na nakikinig ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus, sumunod ka sa aking maikling panalangin. Sabihin mo, Amang Banal na nasa langit, sa araw pong ito, naunawaan ko na si Jesus ang tunay na pag-asa ng aming buhay. Sa araw na ito, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Sabihin mo kapatid, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, ito ang aking dalangin. Amen at amen. Kung ikaw ay sumunod sa maikli kong panalangin at buong puso mo itong sinambit, nangako ang banal na kasulatan na ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. At ikaw ay inaanyayahan kong mag-aral at basahin ang banal na aklat araw-araw at sumubaybay sa aking pangangaral tuwing Miyerkules at Linggo. At inaanyayahan ko din po kayo na sumali sa Study in the Word every Friday at 7 p.m. Hallelujah! Kaya nga sa araw na ito, binabati ko ang lahat ng mga nanonood at nakikinig na mayroong personal na relasyon sa ating Panginoon sapagkat ikaw ay mayroong pag-asa. Amen. Mayroon kang pag-asang inaasahan. Ito po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay dalhin niya doon po sa kaharian ng kanyang Ama isang araw. Tayo po'y magsarado sa panalangin. Amang Banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin. Maraming salamat sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga na napakarami naming binasa mula sa iyong banal na kasulatan. At ito po lang ang tama at dapat naming gawin upang lalo pong lumatag ang aming pananampalataya sa inyo, aming Panginoon. Sa araw na ito, tinataas po namin sa iyo ang aming bansa, ang Pilipinas. Pagpalain mo ang bayan namin, ingatan niyo po ang aming Pangulo, at sana po ay matapos niya ang kanyang gampanin bilang Pangulo ng aming bansa. Pagpalain mo ang Luzon, Visayas and Mindanao. Dalangin namin, O Lord, na gumaling na po ang bayan namin sa COVID-19 at pagpalain mo lahat ng mga frontliners na Pilipino upang sila po ay ingatan mo sa kanilang pag-aalaga at paghahandog ng kanilang sarili upang ingatan ang mga may karamdaman. Pagpalain mo rin ang Israel
We pray for the peace of Jerusalem. Dalangin ko si Prime Minister Naftali Bennett. Pagpalain mo siya at ingatan at sana po mapamahalaan niya ang Israel ng tama at maayos. Pagpalain mo ang Amerika, Japan, China, Russia, India at ang lahat ng bansa sa buong daigdig. Dalangin ko po, Ama, na sana po gumaling na po ang lahat ng bansa sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat, O Lord. Pagpalain mo ang Christ of all ages, pagpalain mo lahat ng member ng Christ of all ages, bawat pamilya ay pagpalain mo, ingatan mo, at dalangin namin na pagpalain mo at puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo rin ang church ni Pastor Job Tullius, ang God Will Provide Church. Pagpalain mo ang bawat isa at dalangin ko na sila po ay magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay nila. Pagpalain mo rin ang church ni Fred Merhilia, ang Assemblies of God sa Cavite. Pagpalain mo ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Hinihiling ko po, Lord God, na pagpalain mo ang bawat isa. Ama, sa mga nanonood at nakikinig, dalangin ko na pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang aming pupuntahan, ang aming lalakaran. Pagpalain mo kami sa paglabas namin at pagpasok sa aming mga tahanan. Pagpalain mo ang bawat isa, O Lord. Dalangin ko rin ang mga umattend ng Bible study tuwing Biyernes at 7 p.m. Pagpalain mo sila at dalangin ko na buksan mo ang kanilang mga isip at maunawaan nila ang mga salitang pinag-aaralan namin. Pagpalain mo rin ang aking mga construction workers, O Lord. Dalangin ko sa kanilang kasimplihan at payak na buhay, nawa maunawaan nila, Panginoon, ang mga salitang itinuturo ko sa kanila tuwing Miyerkules ng umaga. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Dalangin namin ng liwanag ng Panginoong Hesus ay magningning sa bawat buhay natin. Mahabag ka lagi sa amin, Ama, at naway ang tunay na kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay maranasan namin. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Hesus ng aming dalangin. Amen at amen. Magandang araw po sa inyong lahat. And to God be the glory.